Good morning po sa inyong lahat. So sa ating pagpapatuloy po sa pakikinig ng salita ng Panginoon, dito na tayo sa chapter 16 ng John. Bago po ang lahat ng ito ay tayo po ay muli ay dumulog sa kanyang presensya at hilingin po natin ang banal na Espiritu ng Diyos upang turuan tayo sa mapaunawaan ang bagay na ito. So let's pray po muna. Hallelujah, dakilang aming Diyos Ama. Muli po Ama, dumudulog kami ngayon sa iyo. Ang aming mga sarili ay nilalapit namin sa iyo at dalangin namin na pakalinisin niyo po ito, O God, at magsilbing maging kalugod-lugod sa iyong harapan upang kami po ay iyong kalugdan at maturuan ng malinaw sa mga salitang itong aming papakinggan. Hinihingin po namin, O Lord, hinihiling namin sa iyo sa ngalan ng Panginoong Hesukristo ang iyong banal na Espiritong magtuturo sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng ito, Ama. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, at kami pong lahat ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Salamat po sa salitang ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So chapter 16 ng John. Sabi po dito, sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Nabanggit po ito ng Panginoong Hesus kasi kung titingnan po natin dyan sa chapter 15, yan yung mga napuput sa kanya. Sinabi doon na kinapuputan siya ng mga taga-sanlibutan. Totoo po dahil ang sanlibutan at ang patungkol sa Espiritu ng Diyos ay magkalaban. Kaya nga pinapatay nila ang Panginoong Hesus. So dito, sabi dito sa chapter 16, sinasabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo ng mga sinaguga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Yan po yung mga panlilinlangan na nabanggit na po ito sa atin na pagdarating ang panahon, marami po ang mga lalabas na mga bulang propeta at yun yung maging ito pong mga nabanggit dito na ang akala nila, ang ginagawa nila ay galing sa Diyos. Ano po? Yan na yung sinasabi, ang mali gagawin ng tama at ang tama gagawing mali. Kumbaga baluktot ang kaunawaan. Kaya sabi dito, darating ang panahon, ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Subalit sinasabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Ito po yung kahalagahan ng nagbabasa tayo ng Word of God. Nakikita natin kung ano mga kaganapan sa darating na ito'y pinauna na ng Panginoong Hesus. Nagaganap at nagaganap po ang lahat ng mga nakapropesiya. So kaya kapag may naririnig tayong ganitong kaganapan sa paligid, hindi na tayo nagtataka kasi pinauna na ito sa atin. Verse 6, ito po ang sabi dito. Ang gawain ng Espiritu Santo. Hindi ko ito sinasabi sa inyo nung una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon, verse 5 po pala ito, ngunit ngayon, pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyong nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinasabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Yan po yung tinutukoy kasi dito ng Panginoong Hesus, ay ang kanyang kamatayan. Na yung pag-alis niya ikakabuti natin lahat mga believers. Kasi yun po yung kanyang kamatayan. Na ibig sabihin, yan yung pagbayad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Ang kanyang kamatayan na yun ang naging dahilan na tayo ay mapatawad at makalapit sa Ama. Kaya sabi niya dito, ang aking pag-alis ay kakabuti ninyo. At kasunod noon,
tatanggap tayo ng Espiritu ng Diyos na siyang nagpapaunawa sa atin patungkol sa kalooban ng Ama. Which is pakinggan po natin ngayon, ano? Ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. So papakita, Holy Spirit ang tunay na tagapagturo na doon natin naintindihan nung binasa natin ang Biblia, ano, totoo nga na pinapaunawa ng banal na Espiritu ng Diyos kung ano ang kalooban ng Ama, which is sa makamundong mga tao, yung mga hindi alam ang patungkol sa salita, baliktad po ang kanilang kaunawaan. Yan na nga yung sinasabi na akala nila ang ginagawa nila ay tama pero hindi based sa Bible. Ang totoong tama lamang po na ginagawa ay kung ang ginagawa ay nagmamatch dito sa Word of God. Ito yung binigay sa atin na malaking katibayan na nakakasunod ang Kristiyano o tayo sa salita ng Diyos kung ang ating ginagawa ay nag-uugnay sa salita ng Diyos. Pero kung ang ginagawa na naman ay salungat sa salita ng Diyos, nagpapatunay po iyon na iyon ay hindi galing sa Diyos. Kaya pinaunawa dito ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang magtuturo sa inyo. Magtuturo sa atin na ating tinanggap. Kaya sabi po dyan, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na niya ang pinuno ng sanlibutan ito. Malinaw, sino ang pinuno ng sanlibutan? Ay ang dyablo. Itong gawain ng kaaway ay mag-spread ng kasamaan sa sanlibutan. Kaya yung mga tao na wala sa salita ng Diyos, sila ang nadadaya ng kaaway na ito po. Kaya sila nagiging masama dahil dito sa kaaway na walang iba, ang dyablo. Nag-i-spread siya ng kasamaan. At verse 12, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ito ang ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Which is, sino ito? Napakalinaw, ang tinutumbok din po nito muli ang Panginoong Hesukristo. Siya ang salita ng Diyos, siya ang nagpapaliwanag, nagtuturo sa mga mangyayari sa hinaharap. At ang banal na Espiritu ng Diyos ang nagtuturo sa atin na maunawaan ang salitang ito. Amen? Verse 14. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin. O yan, nakita niyo po, yung Espiritu na yun mula pa rin sa Panginoon Jesus. Tatanggapin ang Espiritu mula sa akin, ang ipapahayag niya sa inyo. So umiikot lang baga po sa Panginoong Jesus. Siya ang salita. Ang Espiritu ng Diyos ay galing sa Kanya din. Siya, dahil siya at ang Ama ay iisa. Ang lahat ng nasa Ama ay sa akin. So napakalinaw po, there's only one God. Kaya ko sinasabing tanggapin. Ang lahat ng nasa Ama ay sa akin. Kaya ko sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Ayan, malinaw po So, yan na, yung sa Ama, sa Anak, sa Espiritu, iisa lang po ang Diyos Ama. At isa lang ang Diyos. Next, 16. Kalungkutang magiging kagalakan. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita.
At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako inyong makikitang muli. Yan po yung namatay ang Panginoong Jesus, diba? Namatay siya in 3 days, and after 3 days, nabuhay siyang muli. Nagpakita muli siya sa mga apostol. Nag-usap-usap ang ilan sa kanyang mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinasabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y makikita ninyo. Makikita ninyong muli. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. So ito pong verse 20. Pinapakita po dito na yung pagpapakasakit ng Panginoong Jesus sa yung kanyang pagkapako sa krus, mga paghihirap. Yan sinasabing iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. So yun po ikinatuwa ng mundo, mga Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan, mga punong bayan, ikinatuwa nila ang pagpapako nila sa Panginoong Jesus, na sa kabila noon ay umiiyak naman ang mga alagad. So iyan po labis kayong malulungkot, subalit ang iyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan, kasi nga mabubuhay muli ang Panginoong Jesus at tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan at makakalapit sa Ama. Verse 21, kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. So dinaan lang po ito ng Panginoong Hesus sa isang halimbawa ng isang babae. During the process po ng delivery, talagang napakahirap, masakit, talagang grabing hirap, Pero once na na-deliver na yung bata, isang kagalakan sa magulang. So pinapaunawa dito ng Panginoong Hesus ang isang halimbawa na nang noon siya ay naghihirap para sa kamatayang iyon. Pero once nung natapos na po yun, isa itong nagdulot ng kagalakan para sa lahat, sa ating mga alagad, mga anak ng Diyos. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso. Ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Ayan. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Kaya kung mananalangin tayo baga sa Ama, lagi, Ama, dinadalangin namin ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. At yan ang sinabi na dito ng Panginoon. 24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen? So humingi. Yan ang sinasabi. Humingi. Kaya tayo tinuturuan ng Biblia, magbasa araw-araw. Kasi ang salita ng Diyos, nililinis nito ang ating budhi. Kasi tinuturuan tayo ng salita ng Diyos paano tayo mamuhay ng may kabanalan upang kapag humingi tayo, tutugunin tayo ng Diyos dahil malinaw. Kalooban ng Diyos na tugunin ang ating mga dalangin, pero ang tinutugon lamang ng Diyos na mga panalangin ay ang may malilinis na puso.
So kaya tayo binabago ng Word of God every day kasi ayun ang kikita natin bakit kailangan nating manatili sa salita ng Diyos. Kasi ito po ang naglilinis ng ating pagkatao. Tinuturoan tayo ng tamang pag-iisip, tamang pananalita, tamang pagkilos. Kaya kapag tayo nag-pray request, sinutugon ng Diyos ang ating dalangin dahil kalooban niya na tugunin ang ating dalangin. Katulad ng sabi dito, humingi kayo sa pangalan ko at tatanggapin ninyo upang malubos ang inyong kagalakan. Tatanggapin ninyo ang inyong mga hinihiling, di ba? So, keep on going po na manatili sa salita ng Diyos. 25, pagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Ang mga ito'y sinasabi ko sa inyo ng patalinhaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. Yan ay ang pag nag-pray tayo, Ama, dinadalangin namin ito sa ngalan ng Panginoong Jesus. Ito na dahil nakilala natin siya. Kaya sabi niya ito, magpapakilala ako magsasalita ako sa inyo ng tuwiran. Kasi pinaunawa dahil tinanggap natin ang Banal na Espiritu Santo na siyang na talagang nagpapaunawa sa atin. At hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. So tayo ang binigyan, humingi kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi ang Panginoong Jesus ang hihingi sa Ama para sa atin, kundi tayo ang hihingi sa Ama sa pangalan ng Panginoong Jesus. 27, mahal kayo ng Ama sapagkat ako'y minahal ninyo at naniniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis na ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Yan yung before kasi ng kamatayan. Binabanggit na ng Panginoong Jesus ang mangyayari sa Kanya. 29. Sinabi ng Kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Ngayon, alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo ninuman. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Dumating na ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwanan ninyo ako. Gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayin ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Iyan po yung sa pakikipag-isa natin kay Christ. Kapag may mga pagsubok, katulad sabi ng Panginoong Jesus, marami kayong pagdadaanan dito sa sanlibutan. Pero dahil nakipag-isa tayo sa Kanya at na-overcome niya na itong sanlibutan, mapagtatagumpayan na po natin ang lahat ng bagay sa mundo sa kaparaanang nakipag-isa tayo sa overcomer. Siya ang naunang nagtagumpay ng mga bagay sa mundong ito. Kaya yung pakikipag-unite natin sa Kanya, tayo man din ay makakapagtagumpay na hindi sa ating lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kung saan tayo nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. So napakalinaw, we can do all things through Christ. Sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus, mapagtatagumpayan natin ang lahat. Kaya ito ang bilin ko sa inyo, sa ating lahat, manatili kayo sa Word of God, mananatili tayo sa salita ng Diyos, dahil hindi natin mapagtatagumpayan ang mundo sa ating kaparaanan. Not unless si Kristo, nakipag-isa tayo kay Kristo, nagamitin natin ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus, saka natin mapagtatagumpayan ang anumang mga bagay na sa sanlibutan. Amen? So malinaw po ang lahat. Purihin ang Diyos. So iyan po ang chapter 16. At laging tatandaan,
manatiling magbasa ng salita ng Diyos. Gusto ninyong maging matagumpay sa lahat ng bagay. Ang susi ng lahat ay ang pananatili sa salita ng Diyos. Amen. So God bless. So hallelujah, Lord. Thank you so much for the short message, but it's a powerful message, O God, na pagpapaunawa mo sa amin. Talagang manatili kami sa iyo, dahil kahabang kami nananatili sa iyong salita, magagawa namin mapagtagumpay ng lahat ng bagay. At sabi mo dito, humingi na kayo sa Ama, at sa pangalan ko ito bibigay sa inyo. So Father God, humihingi kami sa iyo, bigyan niyo po ng malawak na karunungan, kaalaman ang lahat ng nakikinig ng iyong salita, O Diyos, kaming lahat, upang lubos namin maluwalhati, madakilang iyong pangalan. Kahabagan niyo po kaming lahat, Ama, at pagpalain, at mga dalangin namin ito sa iyo ay sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. So God bless everybody. Bye-bye.